nagsabi sa akin, bitayin nyo yan, sir, katigas ang ulong bata niyan dahil... Kung piskal, pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses ng rape na naman. Na-high blood po ako dun. Option po nila, when I was a reporter, Mr. President, tinatawagan ng magulang. Nay, tay, kunin niyo anak niyo dito. Ito po yung nagnakaw, ito po yung nakipagbugbugan, ito po yung ganito, gumahasa. Mag-usap na lang kayo. I'll give you also case in point, Mr. President. Yung ating pong juvenile facility at saka bahay pag-asa kung tawag. Hindi pwedeng i-expose lang, hindi pwedeng pagalitan, ipahiya. Dapat yan kasuhan at ikulong. Diba? So, what criminology or yung sciences have taught us that it is the certainty of two things. One, the certainty na mahuhuli ka. And number two, yung certainty na paparusahan ka. Dr. Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Unang-una, nagpapasalamat tayo na ito'y naisiwalat ng ating kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare Law of 2006 and amended noong 2013. Una sa lahat, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng pangangailangan ng hustisya, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos ng mga kabataang nasasangkot o minor de edad na nasasangkot sa criminal activities. Tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot. At marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga probisyon o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number one. Number two, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number three, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong, ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun.
public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong nyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero alam nyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito, no? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal walang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yun, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama ba yun sa ilalim ng batas na pag sila ay gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po ng, kasi ganito po yan, no? Napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi, kahit siya, lalahatin ko na po, ano? Kasi ganito yan pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan, sinabihan siya, ginawa mo yan, kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, no? Sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano? Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, o halimbawa ng empleyado yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi lang binasa sa iyo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang, ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po, binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, kasama po ako doon, nung dinala po doon sa Bahay Pag-asa, ang sabi ng bata, hahantingin ko kayo. Sabi doon sa mga, papatayin ko kayo. Sabi doon sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yun dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis
bilang mga nasa hustong gulang at sila'y nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa minor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag minor de edad dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga minor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin, parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun, makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan, at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya, kamag-anakan ng mga naging biktima ng karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga menor de edad. And therefore, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin itong usapin ng lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Ako po ay naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung lagi naman natin dito yan sa Senado. Tayo'y open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto nyo pong gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan Peter Cayetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, mahal na kaibigan, Senador Kiko Pangilinan, yung pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po'y kanina, habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind na mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang i-exploit, talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip. Ito lang pong pagpapababa natin ng edad
ito po ay, kailangan meron din tayong ganong warning na sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Hindi po, wala kang kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi masikmura. Ako na to, ako na po ito, hindi ko masikmura. Si Robin na po ako, Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Wala ako ditong, kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taong bayan, kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga at ang mga kalukuhan at ang mga nandyan na ho talaga. Ito po inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa ho dapat natin pinag-uusapan kung magkakaroon tayo talaga ng youth detention center. Kasi ako po talaga, patawarin nyo po ako, kung itong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mangulungan. At sinasabi nyo po, nandyan sa batas nyo yan, naniniwala po ako na dapat silang mangulungan talaga. Ang problema, hindi po nangyayari. Hindi po talaga. At yaan po ang nangyayari sa ground. Narinig nyo naman po ang sinabi din ng ating kasama ni si Senator Raffy, talaga pong may problema sa implementasyon. Kaya sana po kapag tayo po'y nag-hearing, nag-usap-usap, wag po nating isipin na yung batas po ninyo ay hindi po, never ko po yung gagawin, sir. Never. Ako po, gusto ko po magtulungan po tayo para masaayos po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan. Kung saan ang direksyon po nila. Katulad po ninyo ako, sumasama po ako sa inyo. Yun lamang po, ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman. Naratibo po yan ng isang taong nakulong. Nakita ko, mga mata ko, ako po mismo, nung binanggit na ni Senator Bato, kanina, yung patungkol sa mga akyat bahay. Hindi naman po ako naging akyat bahay, pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po yan. Talagang nagamit po tayo. Talaga ng mga sindikato. Nung ako'y bata. Kaya alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng mentalidad na to. Kaya sana po, sa usapin na yon, makinig din po kayo sa akin. Total, malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abogado dyan. May iba't iba kayong pwedeng magsasaka, pwedeng artista, pwedeng ex-convict. Dahil naniniwala ang saligang batas na lahat po tayo ay may mako-contribute dito sa plenaryo na to, dito sa institusyon na to. At ito po ang aking pinaniniwalaan. Ito po siguro ang magiging contribution ko sa inyo. Nasabihin po sa inyo kung ano talaga ang estado ng ating criminal minds. Kasi talaga po yan, talaga po Wala na po tayong magagawa. Tanggapin na natin na nandito yan at paano natin naharapin. Sabi nga po, oo, pwedeng maging deterrent, pwedeng hindi. Ang kailangan lang po talaga ay malinawan natin na may parusa. At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi yan ang nangyayari sa ground. Kaya kailangan po talaga nating rebisahin. Kailangan po natin talagang pag-usapan. Kailangan po nating upuan. Kailangan natin itong pag-usapan ngayon na. Huwag nating i-delay. Ang hinihiling po natin, mag-hearing na. Pag-usapan na po ito dahil nangyayari na po natin. Dahil kailan lang yung rape doon sa Quezon City na pinatay yung bata na 8 years old. Ngayon may kinukwento si General Bato po, si Senator Bato na may pinatay lang na pinasok doon sa bahay. Scholar, sinaksak. So, sunod-sunod na po ito, sir. Yun lang po akin na sana ito pong sinabi po ninyo na tatanggapin nyo po lahat. Pag-usapan na po natin sa hearing at dito po sa entablado at magkasundo na po tayo para yung taong bayan po, alam nyo naman po, siguro naman naniniwala naman po ako na pwede tayong mag-meet sa gitna
Pag-usapan natin to. Wala naman pong hindi nakukuha sa pag-uusap. Ang kailangan lamang po, tanggapin natin na may problema sa ngayon ang kabataan dahil sobra na pong bata ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Yun lang po yun. Wala po kong gusto sa inyong diskusyonan. Opo. Kami nagpapasalamat na nabanggit ni Senator Padilla itong usapin nga ng nariyan sa batas na dapat may parusa, angkop sa pagiging menor de edad. At meron naman talaga. Pwede talagang manatiling confined involuntarily, mandatory confinement for many years. 2-3 years pwede yan kung ikaw nagkasala bilang menor de edad. At nabanggit din niya, pero hindi ito ang nangyayari sa baba. So baka ang problema ay sa halip na amendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Pero ganun pa man, pakikinggan natin ang magkabilang panig. Ako'y naniniwala na ang kakulangan talaga is the implementation of the law rather than amending the law. Dahil pagka na-implementa ng tama, within 24 hours ng report, dapat ang batang involved sa serious offenses ay idadala na para sa mandatory confinement. Mabilis ang hinihiling ng batas na kilos ng gobyerno. Pag hindi ginawa yan, hindi yan problema ng batas, problema ng implementasyon. Kaya tayo ay bukas makinig, tayo ay bukas dun sa mga minumungkahi, pero ang ating paniwala, ang ating obserbasyon ay mukhang may kakulangan hindi sa batas kung hindi sa implementasyon niya ito. Dahil uulitin ko, yung mga 12 to 15 na nag-serious offenses, hindi dapat pinapakawala yan at mayroong parusang angkop sa edad nila at maaari silang manatiling naka-confine involuntarily. Ibig sabihin, wala silang karapatang lumabas. Their liberties are limited by at least 1 year and it can be even more. And finally, siguro, kailangan lang ipaliwanag, hindi po tayo kumbaga, ang sinabi kasi ng ating butihing senador, na siya ay para doon sa mga biktima at ako naman ay para doon sa mga akusado. Hindi po. In fact, yung amendment natin sa batas na ito ay dapat bigyan ng assistance, suporta, counseling ng DSWD ang pamilya at kamag-anakan ng mga biktima. Mandato yan. At pag nagkulang ang DSWD dyan, sila'y mananagot. Hindi tayo panig sa mga kriminal, hindi tayo panig o sa mga children in conflict with the law o yung mga inaakusahan. Hindi rin tayo panig basta-basta sa mga biktima. Panig tayo sa interes ng pagpapatupad ng tama ng batas. Dahil alam ko, pag tama ang pag-implementa sa batas, lahat makikinabang. Dahil nariyan naman ang mga probisyon para dun sa mga naging biktima at para dun sa mga children in conflict with the law. Maraming salamat po. Opo, ako po'y natutuwa at nanggaling po sa ating mahal na senador na open po siya sa pagdiskusyonan to. At kanina lang po, nabanggit niyo po kanina, parang open na kayo mag-amenda tapos binawin niyo. Doon lang po ako naguluhan. Pero sana po, pag-usapan na lang po natin. Maraming salamat po. Involved in criminal activities and some are even involved in the commission of heinous crimes. The parents and family members of their victims are often left frustrated due to inability to get justice. If we are going to talk about facts, that is a fact. Meron lang po ako yung kwento many years ago. May pumunta sa akin na isang parent from Leyte, if my memory serves me right. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 years old na anak na babae, ni-rape ng 13 years old na lalaki. After na ma-rape itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan, ay dinala sa korte. At anong ginawa ng korte, dahil mayroong Juvenile Justice Act tayo, walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. And then, 2 weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. Pasensya na.
Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, ng rape na naman. Na-high blood po ako dun. Nabalitaan ko. At hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minor de edad naging recidivist pa ulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil menor de edad. So sasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minor de edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. Now, meron lang konting katanungan dito kay Senator Robin Padilla, if you will yield to some questions. Isa pong Sir. pagpapasalamat ang suporta po ninyo at tanong. Okay. Meron na ho ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Have you conducted studies or are there or meron na bang pang pag-aaral na ginawa dito? Opo. Ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha ng mga impormasyon. Ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na miyembro din po ng United Nations. Alam naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan. Na yung kanila pong mga bansa din, meron din po silang mga batas na ganyan. Katulad po sa Australia, sa UK, at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Opo, doon po sa UK, tsaka sa Australia, 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, meron na pong mga ganitong batas. Opo. Ang katunayan nga po sa amin pong panukala, hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, yung Juvenile Act na yan, sapagkat nakita po namin mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Okay. Opo. Okay. Yung binanggit nyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, yung Belize, 7 years old. Botswana, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa US, depende sa states. It varies from 11 to 14 years old. Australia, tama ka, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? Opo, sa atin po, ang pinapanukala po natin ay 10. Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. 15 President? po 15. So, pinapanukala nyo 10. 15 pababa, wala po silang obligasyon. So, ibig sabihin, inahalin tulad nyo po ito sa current age of criminal liability sa Hong Kong na 10 and in Singapore na 10 and Australia 10. So, meron kayong pinagbabasihan. Opo, pinagbabasihan po natin. Pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa Belize. Buti 10. Sa Belize, 7. Opo. Sa Brunei, 7. India, 7. Kuwait, 7. Opo. Katunayan po, tinitingnan din po natin yung naratibo lagi noong unang batas. Kasi gusto din po natin. Ako sa totoo lang po, Senator Raffy Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandiyan po yung range. Isipin nyo po,
meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na pababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So, in other words, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10 na age of criminal liability ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So, kung yung sa mga theft, yung nambugbog, nagnakaw, may ginawang kung ano pang kalokohan, basta't hindi heinous, Balik po tayo balik sa original 15. law. So, heinous crime lang Opo, talaga. balik po doon sa original law na ginawa po nila. Opo. Thank you, Mr. President. That's all. Maraming salamat po. Thank you, Senator Tulfo, Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpret is Senator Ronald Bato de la Rosa. I move that he recognized. Senator Bato de la Rosa is recognized to interpolate. Thank you, Mr. President. Would the good gentleman from Bicol yield to just some clarificatory questions? Opo, isa pong karangalan na katulad po ni Senator Raffy na matagal din pong nasa public service at narinig niya po niya lahat ang mga hinaing ng taong bayan. Kayo naman po ay dating PNP, talaga pong magmula sa mga lugar na malalayo hanggang sa makarating po dito sa Maynila, ay alam niyo na po ang mga nangyayaring krimen. Isa pong malaking karangalan sa akin ang marinig po kayo. Thank you po, good sponsor, Mr. President. Matanong ko lang kung ano sa tingin niyo kung itong sa current situation, ang mga bata, mga minor de edad, walang kinatakutan na batas. Kaya sila patuloy na gumagawa ng krimen. Kung tayo'y gagawa ng batas na babaguhin natin yung current na batas, i-amendar natin yung current na batas at pababawaan natin yung age of criminal liability. Do you think magkakaroon ito ng epekto sa utak ng mga kabataan pagdating sa pag-commit ng krimen? Sila ba'y matatakot na, wala na pala tayong exemption, pwede na pala tayong makulong, kaya hindi na tayo gagawa ng krimen? Ganun kaya ba ang magiging epekto ito sa pag-iisip natin mga kabataan? Malakas po ang aking paniniwala. Unang-una po ang pag nangyari po yan na maamendahan natin at naapruban po yan at naging batas. Naniniwala po ako na unang makikinabang dyan ay yung magulang. Kasi yung magulang po, yan yung unang konsentidor eh. Katulad nga po ng sinabi ng ating idol, Senator Raffy, ginagamit pa po. Totoo po yun ha. Pati po doon sa Camarines Norte, nung aarestuhin yung bata, ang unang pinakikita po nung magulang ay yung birth certificate. Totoo po yun. Ginagawang tsapa yung birth certificate. So siguro po, mas malinaw ko pong sasabihin sa inyo na kapag ito po ay naging makatotohanan at nangyari yung amenda, ito po ay hindi lang yung bata. Una na, yung magulang, magkakaroon na po siya ng lesson, magkakaroon na po siyang maging mangunsinte. Pangalawa, yung alam niyo po, hindi ko na po ipagkakaila sa inyo. Nung minsan nagkaroon na rin tayo dito ng pagdinig, sinabi ko naman na alam natin ang underworld. At alam niyo rin po yan, General. Ang unang mga inaalagaan talaga ng mga sindikato, bata. Huwag na po natin yan i-deny. Kasi yan po ay makatotohanan. Kahit po sa bilangguan, ang unang-unang inaantay na dumating dyan, yung inosente at ignorante, yung walang aral, bata, kasi yan ho'y madaling doktrinahan. Isipin nyo, sa kalsada, sa ngayon, kung itong ganong klaseng paniniwala, ang iyaharap mo sa mga bata, sige, gawin mo yan, hindi ka makukulong. Yung lakas ng loob ng kabataan natin, dadagdagan mo pa ng tsapa? Tsapa yun eh. Hindi ka makukulong. Kaya ang kailangan lamang po natin, may batas na kakatakutan. Hindi lamang po yung bata, unang-una yung magulang, pangalawa yung sindikato. Kasi dapat po nating tingnan lagi yung malaking sakop po nito. At diyan po sa kalsada, tandaan natin, ang vulnerable dyan, bata. At lalo na po, pagdating po dyan, sa usapin ng manonood ka dyan, ng kung ano na napapanood natin sa social media, bata pa rin.
Kaya ho, hindi napakahirap tanggapin na pag nakagawa na ng krimen, ang sasabihin sa'yo, bata yan. Pambihira. Saan naman naging bata yung gumawa ng heinous crime? Totoo po yun, Mr. President, good sponsor. I just would like to share with you my personal experience pagdating sa modus operandi ng mga criminal syndicates using bata. Ito po yun. Isa, nung meron kaming, nahuli na puser ng droga, ininterrogate namin kung saan galing yung kanyang supply. Sabi niya, galing daw sa Cotabato. So, paano nakarating sa Davao yung supply na yan? Ganito, sir, ganito. Kuninto sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng Cotabato at ng Davao City, walang mangyayari. Dahil, alam mong ginagawa, meron silang bata na ginagamit. Ang bata, pinapasundo doon sa labas ng boundary, binigay yung cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu, tinago. So, pag bata dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito, sir. Padala ng deliver doon sa my birthday. So, yun ang ginawa na bata ang ginagamit na courier ng drugs. Now, isa pa, yung akyat bahay gang. Yung akyat bahay gang, hindi ito basta-basta makaakyat sa mga bintana, mga masisikip na lugar. So, ang ginagamit nila bata. Meron silang bata na kinakarga para papasukin sa maliit na mga butas. Pag may kapasok sa loob, ma-unlock na yung door ng pintuan, yung lock ng pintuan, yun na. Kuha na nila yung mga nanakawin sa loob. Ito pa ngayon ang pinakamatindi. Talagang ginagamit na ang kabataan. Ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Dahan-dahan, nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 to 10 years from the enactment of that law, with all due respect sa involved sa paggawa nitong batas nito, because I know that was enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-re-examine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako. Less than 18 ako, sir. Kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun. Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. Kaya, I hope that it's about time that we revisit this law para naman hindi po mga nasama na nabanggit yung mga list of crimes na nangyayari. Yung recently lang nangyari doon sa Tagum, Davao del Norte, isang estudyante, babae, scholar, pinasok sa bahay ng 2 minor de edad. Mabuti kung ninakawan lang, pinatay pa. Pinatay yung bata. Bago lang yun sa amin sa Davao del Norte. So, I think, I hope na ma-action na natin ito ngayon. Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin, kahit anong dipinsa natin sabihin na maganda yung batas na yan, ginawa yan para sa kapakanan ng mga kabataan. Pero, I think nakikita ko it's already indefensible na sabihin natin na hindi natin na dapat baguhin ang batas na yan. Pag sinabi natin na hindi yan baguhin dahil mali ang pagtingin natin sa sitwasyon. Ako, I've been a policeman for
how many years, and hanggang nag-retire ako, yan ang palaging reklamo, hindi lang ng pulis, hindi lang ng mga biktima, kundi pati parents mismo. Sabi ng mga parents, katigas ng ulo ng itong anak ko, sir, wala na akong magawa. Hulihin nyo, sir, bitain nyo yan. May mga parents magsabi sa akin, bitain nyo yan, sir, katigas ng ulong bata niyan dahil nga ayaw Disiplina. ayaw magpa-disiplina dahil alam nila na mayroong batas silang sinasandalan. Kaya siguro, it's about time lang, Mr. President. Ni Sen. Bato kay Senator Padilla na kung itong batas ba na ito na gusto maamendahan ni Senator Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability, kung ito ba'y magiging deterrent, will it stop the minors from committing crimes? Para sa akin ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng mga kriminal ng mga bata. Magkakaroon. And yes, yung mga bata na nakagawa na ng krimen, hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya. Sa present setup, yung mga minor de edad na mga loko-loko, they keep on committing crime time and time again sapagkat hindi sila pwede makulong. Paulit-ulit sila nakagawa ng krimen. Ngayon, kung dito sa batas na pinopropose ni Senator Robin Padilla, one strike ka lang. Gumawa ka ng krimen na heinous, kulong ka na, hindi ka na makaulit. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator Rafi. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Francis Kiko Pangilinan. I move that he be recognized. The main author of the Juvenile Delinquency Act, Senator Pangilinan. Ginoong Pangulo, bago po umpisa si Senator Kiko, gusto ko lamang po siyang batiin at siya na po ang chairman ng Constitutional Amendments and Revision. At maraming salamat din sa dating chairman ng Constitutional Amendments Committee. Tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Pero ang problema po, nung ipasa po natin ang batas, hindi po tayo nakahanda. Bakit ko po nasabi? Nung ako po yung nag-DSWD Secretary, ito pong unang hinanap po natin, ilan po ba ang ating mga rehabilitation centers, juvenile facilities? 11 lamang po. Tama naman po si Senator Pangilinan, sa mga bawat city po nasa 117. Meron po tayong 149 cities sa buong bansa. Meron po tayong 1,400 plus na munisipyo. Ang problema po dito, para sa kalaman po natin mga kasamahan, dahil ako po yung naging reporter pa po ako na ipinatupad ito ng Philippine National Police. Pag may nahuli pong non-rape, ang gagawin po ng police, huhulihin. Hindi po alam ng pulis kung saan ilalagay ang bata. Dahil wala pong kulungan, wala po siyang selda, hindi naman pong maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng pulis. So gagawin po, yung bata ipapaupo sa tabi. Pangalawa po, wala po tayong juvenile court. Kaya hindi po matatry ang bata o malilitis dahil wala po tayong korte. Dahil ang korte po natin pang mamatanda lamang. Pang-apat po, kung dadalhin man po sa regional facilities, pamasahe, problema din po ng pulis. Wala naman pong pondo para dalhin sa mga juvenile facility po ang mga batang ito. So yun po ang nagiging problema. Marami po siyang problema, sanga-sanga na, Ginoong Pangulo. Simula sa pag-aresto, dadalhin po sa wala naman pong piskal para i-entertain yung kaso dahil kailangan po juvenile court. Wala pong pamasahe ang pulis para dalhin po sa institusyon o rehabilitation center o juvenile facility dahil 11 lamang po, 100. Paano po kung sa munisipyo? I'll give you an example. Sa Palawan na lamang po doon sa lugar namin. Marami pong island municipalities po doon, 13. Ang isang munisipyo po, aabutin ka ng kalahating araw, sakay po ng pump boat papunta sa mainland. Unfortunately, wala pong regional facility sa Puerto Princesa o sa Palawan Island. Nandoon po sa Mindoro.
Kung magmimindoro pa po, ay daabuti ng 2 araw. Ang problema nga po, pamasahe. So, kulang po. Wala po tayong facilities. Ibig sabihin, wala po tayong mga juvenile facilities. Wala po tayong kulungan para ilagak muna yung mga bata temporarily dahil hindi naman po natin isama sa mga matatanda. Wala rin po tayong juvenile court para maglitis sa mga bata kasi natatakot po ang pulis baka sila naman po ay makasuhan, violation po ng rights ng kabataan. So, wala po tayong mga family courts, kulang po mga family courts natin mag-handle po ng mga kasong ito. Yung sinasabi ho natin, hindi po tayo nakahanda, Mr. President. Ito po yung pinag-aralan ho namin nung ako po ay secretary ng DSWD. Ito rin po ang problema ngayon ni Secretary Rex Gatchalian. Kung gusto po nating maitupatupad ng maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo para malagyan po, hindi lamang po regional facilities, kundi bawat city po, bawat lungsod, lagyan po. Mapalad po ang mga taga Valenzuela dahil may kakayahan sila na gumawa ng ganung pasilidad. Sa Puerto Princesa po, wala po eh. Island province po yung Palawan. Sa Marinduque, ganun din po. Sa Romblon, wala din po. Mindoro po, sa Mimaropa, doon pa po dadalhin. Paano po kung nasa Balabac, Palawan, yung bata na nakagawa ng krimen, papunta po siya sa Mindoro. 2 araw po, bibiyahin ho yun. So, hindi po alam ng otoridad kung ano pong gagawin doon sa batang nagkasala. So, ang punto ko lamang po dito, Mr. President, kung gusto po nating maipatupad na maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo, mabigyan po ng pondo ang DSWD para makapagpagawa po ng mga facilities sa bawat lungsod. Hindi lang po lungsod, ang suggestion ko po pati munisipyo. Kasi bibiyahin po, mayroon tayong mga munisipyo na napakalayo sa lungsod. Napakalayo sa pinakamalapit na regional facility. I'll give you a case in point. Yung nga po sinasabi ko sa Palawan po. Pag sa island municipality siya, island po. O sa Mangsi, malapit na po doon sa Asaba, itong isla na ito ng Palawan. How will you bring the child na nagkasala doon po sa regional facility sa Mindoro? Napakalayo po noon. So ang problema po natin, yung implementation po, tama naman po si Senador Kiko, it's the implementation of the law. Bakit po problema implementation? Because we do not have the facility, Mr. President. Yung authorities po natin, they do not know how to handle it. Wala po silang kulungan sa presinto para sa mga bata. Natatakot po sila. Ang option po nila, when I was a reporter, Mr. President, tinatawagan ng magulang. Nay, tay, kunin niyo anak niyo dito. Ito po yung nagnakaw, ito po yung nakipagbugbugan, ito po yung ganito, gumahasa. Mag-usap na lang kayo. I'll give you also case in point, Mr. President. Yung ating pong juvenile facility at saka bahay pag-asa kung tawagin, I'll cite you an example. Sa Region 3 po sa Pampanga, meron po silang bahay pag-asa. Unfortunately, nung binisita ko po ito, yung isang building ay para po doon sa biktima. Kailangan niya pong psychological treatment dahil ginahasa po siya. Yung bata po ay 13 years old, yung suspect 15, magbabarkada. Alam niyo kung saan nakakulong yung suspect? 10 metro lang po ang layo doon sa rehabilitation center ng biktima. Dahil sabi, wala pong pondo, sir. So nakikita po yung biktima at saka suspect, Mr. President. Araw-araw pag kumain sila, kinakantsawan pa ng suspect yung biktima. Yun po yung masakit ho doon. So hindi lalong natutrauma yung biktima. So we really need to look at this and review this law. Are we ready? Because right now, Mr. President, we are not ready. Kasi po kulang ang ating facilities. Yun lamang po, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Erwin, Majority Leader. Mr. President, Senator Alan Cayetano would like to make a short manifestation. Senator Alan Peter Cayetano is recognized. Sir President, may I also take the opportunity to ask the good gentleman some questions about his privilege speech. Apo, isa pong karangalan ang matanong ng ating guro. Well, Mr. President, unang-una, papasalamat ako una sa Diyos, pangalawa kay Senator Robin, pangatlo po sa ating mga colleagues for being very active on this issue. Kasi truly, one of the most important gifts of God is
children. Di ba? And bakit ba tayo nagtatrabaho dito sa Senate kung hindi para sa hindi lang sa present generation pero sa next generations, di ba? And unless this issue is properly addressed, and I think this is an issue that has been debated on since naging controversial nga ang the age, whether the proposal is iakyat o ibaba, whether yung pinag-uusapan nga is custody ng magulang, DSWD, or sa bahay, di ba? And I'd like to thank Senator Pangilinan for, elaborating and making it clear na iba yung batas, iba yung myth, iba yung implementation, iba yung palpak sa implementation. Kasi that's the first point I want to make, building on that, no? If you look at my record in terms of mga penalties, I've also learned from it since I first became a congressman in 1998, di ba? Kasi meron talagang karumal-dumal na krimen. So yung iba hindi naniniwala sa death penalty, yung iba naniniwala sa death penalty. Yung talamak naman na corruption, sabi nga ni Senator JV, ang ating majority leader ngayon, na hindi pwedeng i-expose lang, hindi pwedeng pagalitan, ipahiya. Dapat yan kasuhan at ikulong. Diba? So, what criminology or yung sciences have taught us that it is the certainty of two things. One, the certainty na mahuhuli ka. And number two, yung certainty na paparusahan ka. So kahit gawin mong death penalty ang jaywalking, kung ang tingin ng tao, wala namang papatay sa atin, jaywalking yan, di ba? Pero kahit yan ay pitik sa tenga. Pero kung sigurado nilang huhulihin ka at siguradong pipitikin ka sa tenga, mas papakinggan yon. So, yun yung una kong tanong na, do you have a sense, given your experience, both nung riding high as the first Robin Padilla na nakilala namin sa sinihan, no? Whether it's the bad boy or whether it's the charming romantic. Secondly, when you were in jail. And thirdly, when you left jail. And fourthly, na ngayon na senador ka na, experience mo ba na parang ang dating sa mga minor de edad, hindi naman tayo huhulihin at hindi naman tayo paparusahan?